Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 35 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa gitna ng isang mahigpit at mapanganib na pagsubok ng lakas at kakayahan sa mahika, ipinamalas ni Arthur ang lawak ng kanyang pagsasanay at potensyal. Nagsimula ang sagupaan nang hampasin ni Arthur ang lupa gamit ang kanyang paa, dahilan upang tumaas ang isang tipak ng semento. Sa perpektong tiyempo at kontrol, tinamaan niya ito sa ere at ipinadala kay Direktor Cynthia na may kahanga-hangang bilis at lakas. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Cynthia at madaling hinarang ang pag-atake gamit ang wind magic. Ikinagulat ni Arthur ang kanyang kapangyarihan at kasanayan, hindi natinad. Sumugod si Arthur na may imbued na hangin sa kanyang braso at sinubukang suntukin si Cynthia, ngunit muli niya itong pinawalang bisa gamit ang kanyang wind magic, dahilan upang mapalipad si Arthur palayo. Habang nasa ere, agad niyang ginamit ang wind magic para kontrolin ang kanyang galaw at nagmuni-muni tungkol sa hirap ng pagsabayin ang earth at wind magic. Sa kabila ng matinding pagsasanay kasama si Varion, inaamin niyang mas mahirap ito kaysa sa paggamit ng fire at water magic. Determinado, muli siyang umatake, ngunit pinigilan siya ni Cynthia gamit ang isang malakas na spell ng buhawi na pumilit sa kanyang umatras. Laking gulat ni Arthur nang makita niyang may tatlong umiikot na buhawi na handa na sa kamay ni Cynthia. Sa isang mabilis na desisyon, gumawa siya ng hangin na may kabaligtarang ikot upang maitaboy ang mga buhawi at matagumpay niya itong naiwasan. Ikinatuwa ni Cynthia na kitang-kita ang tuwa sa kanyang ngiti. Pinuri niya si Arthur sa kanyang kakayahan, ngunit binalaan siya laban sa sobrang kumpiyansa sa pakikipagsagupaan ng harapan. Pagkatapos, inihayag niya ang huling bahagi ng pagsubok, isang extra credit na spell, at pinakawalan ito. Sa gulat ni Arthur, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang ulo. Ito ay sound magic. Napagtanto niya na si Cynthia ay isang deviant. Isang bihirang uri ng mahiko na may mas mataas na affinity sa isang elemento. Sa kabila ng hirap, napagtagumpayan niya ito at muling nakabangon. Habang masayang umaalis si Cynthia, dumating si Reynolds, ama ni Arthur. Ipinahayag ni Cynthia na pasado si Arthur ng buong husay, at inamin niyang gusto niyang turuan ito mismo, base sa ipinakitang galing sa wind magic. Laking gulat ni Reynolds, dahil alam lang niyang fire at lightning magic lang ang kayang gamitin ng kanyang anak. Tinanong ni Cynthia kung ano ang ibig niyang sabihin, at biglang sumabat si Vincent, na nabigla rin, na kahapon lang ay ginamit ni Arthur ang fire at lightning magic, at sinunog pa ang kanyang damuhan, kaya sila ngayon nasa sementadong lugar. Sa puntong ito, napagtanto ni Cynthia ang buong lawak ng kakayahan ni Arthur. Marunong siya hindi lang ng dalawa kundi tatlo na elemento, wind, fire, at lightning. Maging si Arthur ay kalmadong itinama siya at sinabi, 4, sa totoo lang. May affinity ako sa lahat ng 4 na pangunahing elemento. Sa tindi ng gulat, napaupo si Cynthia ngunit sinalo siya ni Reynolds bago ito tumama sa lupa. Habang unti-unting bumabalik ang katahimikan, tinanong ni Eleanor, ang nakababatang kapatid ni Arthur, ang kanilang ina, kung malakas ba si kuya. Tumawa si Cynthia at sinabing, napakalakas, mahal kong bata. Marahil siya pa ang magiging pinakamalakas sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, humingi ng tawad si Arthur sa kanyang pamilya sa pagtatago ng kanyang kakayahan. Hiniling ng kanyang ina, si Alice, na huwag na sana siyang magtago pa. Nasaktan si Arthur sa sinabi nito, at bagamat gusto niyang mangakong wala ng lihim, alam niyang hindi niya ito kayang patunayan ngayon pa lamang. Napansin ito ni Cynthia at gumawa siya ng isang spell upang sila lamang ang mag-usap. Napangiti si Arthur, alam niyang nabasa siya agad ni Cynthia. Inilahad niya ang tunay niyang dahilan kung bakit niya ipinakita ang kanyang buong lakas. Kailangan niya ang dalawang bagay na taglay ni Cynthia, kapangyarihan at impluensya. Sa kapalit, hiningi niyang protektahan ang kanyang pamilya hanggang sa siya na mismo ang maging sapat na malakas para gawin ito. Kapalit nito, pangako niyang papasok siya sa akademya at kikilalanin si Cynthia bilang kanyang benefactor. Tumawa si Cynthia sa lakas ng loob ni Arthur. Sinabing ni Harry at Reyna ng araw ng sapin ay hindi siya basta-basta pinapakiusapan ng ganoong kaswelo.
Ngunit kalmado si Arthur at sinabing, marahil, mas batid ko ang halaga ng batang ito, kaysa sa hari at reyna, sabay niting tiwala sa sarili. Gayunpaman, sinabi rin niyang hindi pa siya papasok sa akademya sa ngayon. Nagtaka si Cynthia, kaya tinanong kung ano ang balak ni Arthur. Ipinaliwanag niya na may ipinangako siya sa isang mahalagang tao, na mamuhay ng buo at makabuluhan. Naniniwala siyang ang pagpasok sa Xerus Academy sa mas angkop na edad ang tamang hakbang para dito. Nang tanungin siya ni Cynthia kung ano ang balak niyang gawin sa nalalabing 3 taon. Ibinunyag ni Arthur na hindi pa niya nasasabi sa kanyang pamilya, ngunit napagdesisyonan na niyang maging isang adventurer muna, isang hakbang patungo sa paghubog ng sarili sa kanyang sariling paraan, bago harapin ang mas malaking mundo ng Mahiko. At dito nagtatapos ang chapter 35 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay mga ka-TV, hanggang sa susunod na kabanata, paalam.